Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps kung saan tatalakayin ko ang The Locksmith, isang action crime na pelikula. May mga spoiler dito. Sa isang tahimik na gabi, inutusan ng pulis na si Ian Swick ang dalawang kabataang lalaki, sina Miller Graham at Kevin Reyes, na magnakaw sa isang cash house. Si Miller, isang dalubhasa sa luck, ay pumasok sa tindahan at pumasok sa isang nakatagong safe na nakahanap ng malaking halaga ng pera. Ang mga pulis ay inalerto na humahantong sa isang utos ng pag-aresto. Dumating si Ian at binaril ang sarili niyang sasakyan na binaril si Kevin. Inilagay niya ang baril sa tabi ng walang buhay na katawan ni Kevin na nagpapahiwatig na si Kevin ang unang bumaril kay Ian. Si Miller, galit na galit, ay sinumpa si Ian, ngunit siya ay nananatiling tahimik, tinatanggap ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Matapos makumpleto ang kanyang sentensya sa bilangguan, si Miller, isang dating kriminal, ay inalok ng trabaho bilang eksperto sa lock ng kanyang matandang kaibigan na si Frank. Sa kabila ng kanyang nakaraang mga kasanayan, tinanggap ni Miller ang trabaho na nagnanais na gamitin ang mga ito para sa legal na trabaho. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang asawa, si Beth, at ang kanilang anak na babae, si Lindsay, sa isang cafe, kung saan sila nagkaroon ng pribadong pag-uusap. Humingi ng paumanhin si Miller sa kanyang mga nakaraang pagkakamali ngunit inilihim ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Kevin. Pinatawad siya ni Beth, ngunit hindi na siya pinayagang bumalik sa kanilang relasyon. Pinayuhan ni Frank si Miller na unahin ang kanyang pamilya at huwag ulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Matapos ayusin ang isang lock, nilapitan ni Garrett Field si Miller tungkol sa kanyang kadalubhasaan sa pagsira ng mga kandado. Tinanggihan ni Miller ang anumang trabahong may kinalaman sa mga kriminal na aktibidad, dahil ang kanyang kasalukuyang trabaho ay nakatuon sa mga lehitimong pag-aayos. Nang bumalik si Miller, humingi ng pera si April Reyes, kapatid ni Kevin, para makatulong sa mga problema sa pananalapi. Sumang-ayon si Miller na tulungan si April, ngunit sa mga legal na pagsusumikap lamang, tumangging makisali sa mga gawaing kriminal. Pinayuhan ni Frank si Miller na huwag pagbigyan ng kahilingan ni April at pinaalalahanan siya ng iba pang paraan upang mabayaran ang utang. Si Miller, na inutusang magnakaw noon ng tiwaling pulis na si Ian, ay sinusubaybayan kasama ng kanyang mga nasasakupan na sina Detective Perez at Detective Jones. Matapos matuklasan ng isang hanay ng mga tools sa pagnanakaw daw, dinala si Miller sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, ang ebidensya ay hindi sapat upang ipakulong muli si Miller. Ipinaliwanag ni Miller na ang mga kasangkapan ay kay Frank at inayos ni Ian. Inalis ng superior si Miller sa akusasyon ngunit inutusan siyang kumuha ng lisensya bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naging matagumpay ang retirement party ni Ian, kung saan pinuri niya ang kanyang kabayanihan at inanyayahan si Beth sa kanyang opisina. Si Beth ang magsisilbing bantay niya at pigilan si Miller na hamunin siya. Samantala, sinusubukan ni Miller ang kanyang mga kasanayan sa lockpicking. Tinawag ni Beth si Miller para kunin ang kanilang anak na si Lindsay na sabik na matuto. Ipinakita sa kanya ni Miller ang ilang mga trick at nagtagumpay siya sa kanyang unang pagsubok. Nang maglaon, sa retirement party ni Ian, inihayag ni Beth na siya ang napiling palitan siya. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, nanatiling tahimik si Miller at nagmaneho. Napilitan si April na pagsilbihan ang kanyang mayamang amo sa real estate, na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Kailangan niya ng pera upang makatakas sa kanyang kasalukuyang buhay, at pumayag si Miller na tulungan siya. Kinabukasan, pinasok ni Miller ang opisina ni Garrett para magnakaw ng pera sa isang party sa casino. Samantala, natuklasan ni Beth ang mga file na may kaugnayan sa mga escort sa istasyon ng pulisya. Sa party, pumasok si Miller sa likod ng pinto at nakakita ng isang bag ng pera sa mesa. Gayunpaman, si Ian, isang magnanakaw, ay pumasok sa silid at inatake si Miller. Pinili ni Miller na umalis, kumuha ng isang bag ng pera. Galit na galit si Garrett kay Ian na pinayagang makatakas ang magnanakaw. Desidido si Garrett na hanapin ang magnanakaw at mabawi ang ninakaw na pera. Itinago ni Miller ang ninakaw na pera sa safe ni Frank at sinubukang tawagan si April, ngunit hindi siya sumasagot. Si April ay nawala ng walang bakas na parang dinukot.
Si Tanya Saunders, ang katrabaho ni April, ay naghatid ng flash drive na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ni Garrett na nagsasangkot kay Ian, Detective Perez at Detective Jones. Si Frank, galit na galit, ay natuklasan ang ninakaw na pera na inutusan si Miller na tumanggi na ipaalam kay Beth, sa takot na ito ay magudyok kay Ian na saktan siya. Si Frank ay nanahimik, iniwan si Miller upang harapin ang kanyang sariling mga problema. Tinanong ni Beth si Miller tungkol sa sitwasyon ni April at sa kanyang pagkakulong, ngunit pinili ni Miller na ilihim ang kinaroroonan ni April. Inipon ni Beth ang ebidensya at ibinigay ito sa kanyang mga superior na nangangailangan ng isa pang saksi para matiyak ang matinding kahihinatnan para sa mga tiwaling pulis. Si Miller ay pumasok sa bahay ni Garrett at nagmumungkahi na palayain si April at ibalik ang ninakaw na pera. Sinabi ni Garrett na wala siyang kaalaman sa kinaroroonan ni April, ngunit hindi kumbinsido si Miller. Inatake ni Garrett si Miller, ngunit nilubog ni Miller ang kanyang ulo sa tubig, hinihingi ang kinaroroonan ni April. Nagtulungan sina April at Ian upang magtakda ng bitag para kay Miller, na naghahanap ng paghihiganti para sa pagkamatay ni Kevin. Pinatay ni Ian si Garrett at isisisi kay Miller. Ipinaalam ni Miller kay Frank na walang impormasyon si Garrett tungkol sa lokasyon ni April, ngunit ipinapayo ni Frank na ibigay ang ninakaw na pera kay Beth. Inamin ni Beth na alam niya na ang katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan ni Miller at dapat maging tapat si Miller kay Beth. Natuklasan ni na Detective Perez at Detective Jones ang isang flash drive na naglalaman ng mahahalagang ebidensya, kabilang ang mga larawan, video, at audio recording na maaaring humantong sa matinding parusa. Natuklasan ni na Ian at April ang kanilang mga krimen at nagplanong alisin sina Beth, Miller, at iba pa, kunin ang mga ninakaw na pera at tumakas sa lungsod. Ikinalulungkot ni April ang kanilang kasunduan na i-frame si Miller at alisin si Garrett at binantaan si Miller na ipagpalit sa kanya ang ninakaw na pera. Nakaramdam ng pagsisisi si April sa kanyang ginawa. Si Miller ay binaril sa binti ng tiwaling pulis na si Perez, na kalaunan ay pumatay kay Frank. Hiniling ni Perez na ibigay ni Miller ang pera na kinuha na ni Beth. Napilitan si Miller na akitin si Perez habang ibinababa ang kanyang sandata. Late na dumating si Beth, na hostage si Lindsay. Tumawag si Ian, hinihiling na ihatid ni Miller ang pera kapalit ng kaligtasan ni Lindsay. Pinangako ni Miller kay Beth na iligtas si Lindsay, habang si Perez ay dumating sa hotel at pinusasan siya. Hinihingi ni Ian ang pera at hinihiling na makita ito kaagad. Hindi tumutol si Miller at itinapon niya ang kanyang baril. Sinubukan ni Lindsay na i-unlock ang kanyang mga posas, ngunit pinatay ni Beth si Perez. Ikinulong niya si Lindsay sa kotse. Sumuko si Miller, ngunit si April, na galit pa rin, ay binaril si Ian na may hawak ng pera. Inamin ni Miller ang kanyang pagkakasala at dinala siya sa kustodiya. Pananagutan ni Beth si April para sa kanyang mga aksyon, habang si Miller ay kinikilala bilang isang bayani para sa paglantad sa tiwaling sindikato ng pulisya. Si Beth ay napromote bilang tenyente sa departamento ng pulisya para sa katapangan. Si Lindsay, na sinuportahan ni na Miller at Beth, ay lumahok sa isang kompetisyon sa piano na may mahinahong pagnanasa. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.